ang puot ng prinsipe ng Saudi matapos yumanig ang White House. Ganito ba itrato ng Amerika ang kanilang mga kaalyado, kamahalan? Ito ay isang emergency na sitwasyon. Ininsulto ng Amerika ang mga tunay na kaibigan, ang mga taong nagbuhos ng dugo sa ating mga disyerto. Si Prinsipe Khalid ng Saudi ay nagpadala ng isang hindi pa nagaganap na enerhiyang ultimatum sa Pangulo ng Amerika at ang resulta ay higit pa sa imahinasyon. Ang slogan na Make America Great Again ay naging walang kabuluhan sa harap ng itim na ginto ng Saudi at sa huli napayuko si Trump. Bakit handang makipagkumpronta ang Saudi sa Amerika nang dahil lamang sa Pilipinas? Ang sagot ay nakabaon ng malalim sa ilalim ng disyertong may temperaturang 52 degrees Celsius noong 50 taon na ang nakalilipas. At narito ang talaan ng 72 oras na yumanig sa mundo. Ako si Aden Al-Rashid, isang investment expert na nagtrabaho ng 30 taon sa Saudi National Investment Fund. Madaling araw noon sa aking opisina sa Riyadh, pinapanood ko ang emergency news sa CNN ng Amerika. Ang tanawin ng 300 manggagawang Pilipino na dinakip ng maramihan sa isang construction site ng battery factory sa Georgia ay talagang nakakagulat. Ang mga inhinyerong Pilipino ay piniringan, iginapos ng magkakasama sa isang mahabang kadenang bakal at kinaladkad na parang mga alipin noong unang panahon. Sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isip, ang paalala ng aking yumaong ama. Adel, huwag na huwag mong kakalimutan ang mga Pilipino. Sila ang mga tunay na kaibigan na nagbuhos ng dugo sa ating disyerto noong tayo ay nasa pinakamahirap na kalagayan. Agad kong tinawagan ang numero ni Prinsipe Khalid. Kamahalan, ang sitwasyon ay emergency. Inaresto ng Amerika ang mga inhinyerong Pilipino na parang mga kriminal. Ano ang nangyari, Adel? 300 inhinyerong Pilipino sa Georgia ang nakakadena. Hindi lamang ito simpleng immigration raid. Ito ay isang matinding insulto. Ang kabilang linya ay nanahimik sandali at isang mababang boses ang nagsalita. Naiintindihan ko. Magpadala ka agad ng isang espesyal na emisaryo sa Washington. Sumama ka. Pagkalipas ng 6 na oras, nasa loob na ako ng Royal Jet ng Saudi patungo sa Atlanta, Georgia. Katabi ko si Fahd Al-Mansour, ang hepe ng Neom City Super Metropolis Development. Adel, kailangan ba talaga nating makialam? Hindi tayo hahayaan ng Amerika. Fahd, alam mo rin naman ang respeto ng henerasyon ng ating mga ama sa mga Pilipino. Habang tumatawid ang eroplano sa Atlantic, kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa aking portfolio. Iyon ang larawan ng aking ama kasama ang mga manggagawang Pilipino noong sila ay bata pa. Lahat sila, na may mga mukhang sunog sa araw, ay nakangiti ng malapad. Pagdating sa paliparan ng Atlanta, dumiretso kami sa detention center sa Georgia. Ang sitwasyon doon ay mas malala pa kaysa sa nakita ko sa telebisyon. Sa likod ng mga rehas, nakita ko ang mga inhinyerong Pilipino. Ang mga pader ay amag-amag, sirang-sira ang mga palikuran at maraming ipis sa sahig. 5 ang nakakulong sa isang espasyong may lawak lamang na 7 metro kuwadrado. Tinanong ko ang gwardya, ang mga taong ito ba ay mapanganib na kriminal? Bakit sila nakakulong sa ganitong lugar? Visa issue lang, utos mula sa itaas. Sa sandaling iyon, isa sa mga nasa likod ng rehas ang nakakilala sa akin. Maaari ko bang itanong, kayo ba ay galing sa Saudi? Alam ko ng kaunti ang wikang Tagalog, kaya tumango ako. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tran Tuan Kit, ang punong inhinyero ng VinFast. Ano ang nagawa naming mali? Pumunta kami rito sa kahilingan ng kumpanyang GM sa Amerika. Ngunit bigla nilang sinabing kami ay mga illegal immigrant. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Huwag kayong mag-alala, tutulungan namin kayong makalabas sa kulungan. Agad akong tumawag kay Prinsipe Khalid. Kamahalan, ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa inakala ko. Ito ay paglabag sa karapatang pantao. Kontakin ang White House ngayon din. Kakausapin ko ng direkta si Trump. 1 oras ang lumipas, naganap ang makasaysayang tawag. Nakatayo ako sa tabi ng prinsipe at nakikinig kay Pangulong Trump. Ako ito, si Khalid. Gusto kong makarinig ng paliwanag tungkol sa nangyari sa Georgia. Oo, kamahalan. Iyon ay pagpapatupad lamang ng batas sa imigrasyon. Piniringan at ginapos mo ang 300 tao at tinawag mo itong simpleng pagpapatupad? Sila ay mga inhinyero, hindi kriminal. Napakahigpit ng batas sa Amerika. Kami, pinutol ni Prinsipe Khalid ang pagsasalita ni Trump. Pangulong Trump, ang Saudi ay may espesyal na pagkakautang na loob sa Pilipinas.
Kung sa loob ng 72 oras ay hindi sila mapapakawalan, muli naming susuriin ang lahat ng aming defense contracts at energy agreements sa Amerika. Sa telepono, narinig ko ang naguguluhang paghinga ni Trump. Kamahalan, iyon ay isang desisyong masyadong. 72 oras Pangulo, natapos ang tawag, kami ni Fad ay nagkatinginan. Ang mga linya ay naiguhit na, ngunit may isang bagay na hindi namin alam. Ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng usaping diplomatiko, kundi simula ng isang malaking domino effect na kayang yumanig sa buong industriya ng paggawa sa Amerika. Upang maunawaan kung bakit ang Saudi ay may ganoong katigas na paninindigan, kailangan nating bumalik sa nakaraan. 50 taon ang nakalilipas sa mainit na disyerto. Noong gabing iyon, nagpasya akong bumalik sa hotel at buksan ang tala-arawan na iniwan ng aking ama. Sa loob ng silid ng hotel, dahan-dahan kong binaliktad ang mga pahina. Ang kwento ng 50 taon na ang nakalilipas ay naitala ng buo. Ngayon, nakilala ko ang mga batang lalaki mula sa Pilipinas. Ang kanilang mga mata ay kahanga-hanga mahirap, ngunit puno ng dangal. Ang aking ama, na noon ay Deputy Minister ng Construction sa Saudi, ay pinamamahalaan ang pagtatayo ng highway na nagdurugtong sa kabisera na Riyadh at sa Red Sea. At ang kumpanyang nanalo sa kontrata ay isang negosyong Pilipino. Binuksan ko ang susunod na pahina at nakabasa ng mas detalyadong tala. Ang temperatura ay umabot sa 52 degrees Celsius. Ang mga inhinyerong Amerikano ay bumalik na sa mga rest house, ngunit ang mga Pilipino ay patuloy na nagtatrabaho. Sila ay kahanga-hanga. Naaalala ko pa ang mga araw na iyon. Sumama ako sa aking ama sa construction site noong 10 taong gulang pa lamang ako. Namangha ako sa tanawin ng unang pagkakataon na nakita ko ang mga manggagawang Pilipino na nagbubuhos ng semento sa ilalim ng nakapapasong araw. Ang pawis sa kanilang mga mukha ay parang ulan, ngunit sila ay nagtatrabaho habang kumakanta. Iyon ay ang bayan ko o mga kantang pangkonstruksyon. Kalaunan ko na lang nalaman na iyon ang kanilang pinagmumulan ng lakas. Sa gitna nila, may isang site supervisor na nagngangalang Win Van Bay, na tinatawag ng lahat na Tatay Bay. Siya ay naging malapit sa aking ama. Isang araw, nakatala sa diary. Ngayon, himimatay si Tatay Bay. 3 araw na siyang nagtatrabaho nang walang kinakain kundi tubig at kaunting pagkain. Nang itanong ko kung bakit, sinabi niya na ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay kulang sa pagkain, kaya kailangan niyang magtipid ng bawat sentimo para ipadala sa kanila. Agad na dinala ng aking ama si Tatay Bay sa ospital at nag-utos na magdagdag ng rasyon ng pagkain para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Isang buwan ang nakalipas, isang mas dramatikong pangyayari ang naganap. Isang napakalaking sandstorm ang dumating. Ang visibility ay hindi lalampas sa 5 metro. Nakatala sa diary, inutusan ko silang itigil ang lahat ng trabaho, ngunit iginiit ng mga Pilipino na magpatuloy. Sabi ni Tatay Bay, kailangan naming tuparin ang takdang araw. Iyon ang dangal word of honor ng mga Pilipino. Sa gitna ng bagyo, tinali ng mga manggagawang Pilipino ang kanilang mga sarili sa mga lubid upang magpatuloy sa trabaho. At nangyari ang aksidente. Isang batang manggagawa ang natabunan ng buhangin. Hong oy! Levan Hong! Si Tatay Bay ay nagmamadaling humukay. Ang iba pang mga Pilipino ay ginamit ang kanilang mga kamay upang maghukay. Nakita iyon ng mga manggagawang Saudi, kaya nakipagtulungan din sila. Mga Pilipino at Saudi, naghuhukay ng sabay-sabay. Magkaiba ang relihiyon at wika, ngunit sa sandaling iyon, sila ay iisa. Pagkatapos ng 30 minuto, nailigtas nila si Levan Hong. Halos hindi na humihinga, ngunit buhay. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Tatay Bay ang aking ama. Deputy Minister Al-Rashid, salamat po kung hindi dahil sa mga kapatid naming Saudi. Dapat din kaming magpasalamat sa inyo. Ang pagkakapatiran na ipinakita ninyo ay lubos na nakakaantig sa amin. Simula noong araw na iyon, ang kapaligiran sa site ay ganap na nagbago. Ang mga Pilipino at Saudi ay nagtatrabaho na parang magkakapatid. Nang dumating ang buwan ng Ramadan, isang mas nakakaantig na pangyayari ang naganap. Ang mga Muslim ay kailangang mag-ayuno habang nakasikat ang araw. Alam ito ng mga manggagawang Pilipino, kaya kusang loob silang hindi kumain o uminom sa harap ng mga Saudi. Iyon ay utos ni Tatay Bay, huwag din tayong kumain sa araw. Iyan ay respeto sa ating mga kapatid na Saudi. Ang balitang ito ay umabot hanggang sa royal family ng Saudi. Ang prinsipe noon ay bumisita mismo sa construction site. Sinabi niya kay Tatay Bay,
Ako ay labis na naantig sa inyong malasakit. Ang mga Pilipino ay mga tunay na kaibigan. Nagbigay ang prinsipe ng espesyal na premyong pera sa lahat ng manggagawang Pilipino, ngunit magalang itong tinanggihan ni Tatay Bay. Salamat po kamahalan, ngunit tatanggapin lamang namin ang karapat-dapat sa aming pagod. Iyan ang dangal ng mga Pilipino, lalong naantig ang prinsipe. Kung gayon, paano ito? Gagamitin ko ang perang ito para magtatag ng isang scholarship fund para sa inyong mga anak. At doon isinilang ang Saudi-Philippine Friendship Scholarship Fund. Hanggang sa kasalukuyan, bawat taon ay may 100 estudyanteng Pilipino ang tumatanggap nito. Isang gabi, inimbita ni Tatay Bay ang aking ama sa kanilang tent. Sa loob, isang hapagkain ng Pilipino ang nakahanda. May atsara, sinigang at maging lambanog. Deputy Minister, ito ay pagkaing Pilipino. Inaanyayahan namin kayong kumain. Ang aking ama, kahit unang tikim niya sa atsara, ay kinain ito ng masarap. Paano ninyo nagawang mag-atsara sa gitna ng desyertong ito? Inala namin ang mga binhi mula sa Pilipinas. Gumawa kami ng maliit na hardin malapit sa oasis na ito. Namangha ang aking ama, hindi ka panipaniwala. Kaya ninyong magpalago ng buhay kahit sa tuyot na lupain. Noong gabing iyon sila ay nag-brotherhood. Ang aking ama ay nagsagawa ng panunumpa bilang magkapatid sa paraang Arabo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating pagkatapos. Isang malaking crane sa site ang natumba at nadaganan ang 3 manggagawang Pilipino. Ang ospital ay napakalayo, aabutin ng 2 oras sa ambulansya. Si Tatay Bay, yakap ang mga duguan niyang kasamahan, ay humiyaw. Tulungan niyo kami, kahit sino. Agad na tinawag ng aking ama ang helicopter ng Royal Family. Noon, ang mga miyembro lamang ng pamilya ng hari ang may pribilehiyong gumamit nito. Ang mga opisyal sa Ministry of Construction ay pumigil sa kanya. Deputy Minister, iyan ay pag-abuso sa kapangyarihan. Kung malalaman ng Royal Family, mananagot kayo. Ang magligtas ng buhay ng ating mga kapatid, may pag-aalinlangan pa ba? Dumating ang helicopter at naligtas ang 3. Simula noon, tinawag na ng mga manggagawang Pilipino ang aking ama na anghel ng disyerto. Si Tatay Bay ay lumuha at hinawakan ang kamay ng aking ama. Deputy Minister, paano namin mababayaran ang kabutihang ito? Hindi ito utang na loob. Tayo ay magkakapatid. Balang araw, kapag ang inyong bansa ay naging malakas, tulungan ninyo kami pabalik. Pangako ko, kapag malakas na ang Pilipinas, siguradong tutulungan namin ang Saudi. Ipapasa ko ang pangakong ito sa aking anak at apo. Sa lugar na iyon, kumuha si Tatay Bay ng papel at nagsulat ng isang dugong sulat, blood oath. Ang aming mga anak at apo ay hindi kailanman makakalimot sa utang na loob. 2 taon ang nakalipas, natapos ang highway. Sa araw ng inaugurasyon, isang sorpresa ang naganap. Ang mga manggagawang Pilipino ay naghanda ng espesyal na regalo. Nagtayo sila ng isang dambuhalang monumento sa simula ng kalsada na nakaukit ang mga salita sa wikang Arabo at Tagalog. Ang kalsada ng walang hanggang pagkakaibigan. 1978, Pilipinas at Saudi nagtayo ng magkasama. Ang hari ng Saudi ay dumalo mismo at nagpahayag ng pasasalamat sa pawis at puso ng mga Pilipino. Sila ay mananatiling ating mga kaibigan habang panahon. Noong araw na umalis ang mga manggagawang Pilipino, ang paliparan ay naging dagat ng luha. Ang mga manggagawang Saudi ay niyakap sila ng mahigpit at umiyak. Kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita, inabot ni Tatay Bay sa aking ama ang isang maliit na kahon. Deputy Minister, wala itong halaga, kaunting atsara lamang, nagawa ng aking asawa. Tanggapin niyo ito at alalahanin ang Pilipinas. Paano ko malilimutan ang inyong mga pawis? Ang Saudi ay mananatiling kaibigan ng Pilipinas. Nang lumipad ang eroplano, isinulat ng aking ama sa kanyang diary. Ngayon, hinatid ko ang mga tunay na kaibigan. Ngunit hindi ito ang katapusan, kundi simula. Balang araw, ang kanilang bansa ay magiging dakila at muli tayong magkikita. At sa huling linya, Aden, kung mabasa mo man ito, tandaan mo na ang tunay na pagkakaibigan ay lagpas sa distansya at panahon. Wag na wag mong kakalimutan ang mga Pilipino. Isinara ko ang talaarawan at nagpasya. Oras na para tuparin ang pangako sa pagitan ng aking ama at ni Tatay Bay. Ang 72-hour ultimatum na ipinadala ni Prinsipe Khalid sa Amerika ay ang pagpapatuloy ng pangakong iyon. Kinabukasan, nang matapos basahin ang diary, nagsimula ang 72-hour countdown. Sa unang 24 na oras, ang White House ay nanatiling tahimik.
Ang investigative agent ng Department of Homeland Security na si Brad Wilkinson ay nagpahayag ng matapang sa press. Ito ay usapin ng batas sa Amerika. Walang ibang bansa ang makikialam. Bumalik ako sa Riyadh at nakipagkita kay Prinsipe Khalid. Ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo. Hinahamon tayo ni Trump. Sige, ipakita natin sa kanila. Agad niyang ipinatawag ang Energy Minister. Mula bukas, suriin ang pag-export ng crude oil sa Amerika at kontakin ang opisina ng Aramco sa New York. Itigil ang lahat ng kontrata sa mga oil refinery sa Amerika. Kamahalan, iyon ay 5 milyong barailes bawat araw. Alam ko, gawin mo. Ang balita ay agad na nakarating sa Wall Street. Ang presyo ng crude oil futures ay tumaas ng 20 bawat bariles. Ang stock market sa Amerika ay nagkagulo. 48 oras ang lumipas. Ang media sa Amerika ay nagulantang. Ang CNN ay nag-broadcast ng special report na may pamagat na totoo ba ang babala ng Saudi? At maging ang Fox News ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa enerhiyang krisis. Noon, nakatanggap kami ng isang sorpresang tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas. Advisor Al-Rashid, ako si Letty Ming-an, Deputy Minister ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Salamat sa tulong ng Saudi. Ginawa lang namin ang dapat gawin. Hindi rin kami mananatiling nakaupo. Ang Ving Group at Vietel ay nagpasya na suriin ang lahat ng kanilang pamumuhunan sa Amerika. Ang laro ay naging mas malaki na. Ang mga dambuhalang korporasyon sa Pilipinas ay nagsimula ng kumilos. Gayunpaman, ang White House ay nanatiling mapagmataas. Sumulat si Trump sa Twitter, hindi yuyuko ang Amerika sa sinuman. Ang batas at kaayusan ang una. 60 oras ang lumipas. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbago. Ang mga oil refinery sa Texas ay nagdeklara ng state of emergency. Hindi nila kayang panatilihin ang operasyon nang walang krudo mula sa Saudi. Ang presyo ng gasolina ay tumaas ng 1 bawat galon. Tinanong ko ang prinsipe, tutuloy ba talaga tayo hanggang dulo, kamahalan? Adele, kung aatras tayo ngayon, mawawala na ang pagkakataon nating tulungan ang Pilipinas. 50 taon na ang nakalilipas, bakit hinamak ng aking ama ang lahat para tulungan ang mga Pilipino? Dahil sa dangal, Adele. Tama, kamahalan. At ngayon ang oras para ipakita ang dangal na iyon. Noon, nagmamadaling pumasok si Fad. Kamahalan, ang Japan at China ay kumikilos na. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Japan ay nangakong magbibigay ng malawakang suporta sa Pilipinas at ang China ay nag-alok din ng mga espesyal na kondisyon sa pamumuhunan para sa mga Pilipinong negosyo. Ang Amerika ay ganap nang naihiwalay. 66 oras ang lumipas, ang unang hudyat mula sa White House ay dumating. Ang US Secretary of State ay nakipagkita sa Saudi Ambassador at nagtanong, gusto niyo ba talagang sirain ang kasunduan sa enerhiya? Ang oras ay natitira na lamang ng 6 na oras. Noon, tumunog ang aking mobile phone. Si Tran Tuan Kiet iyon mula sa Georgia Detention Center. Advisor Al-Rashid, hindi ko alam kung paano ako nakatawag, ngunit huwag niyo nang ilagay ang Saudi sa panganib dahil sa amin. Kiet, hindi lamang ito simpleng tulong. Isinasagawa namin ang isang 50 taong pangako. Anong pangako? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking ama at si Tatay Bay. Sa telepono, narinig ko ang paghikbi ni Kiet. Tatay Bay, siya ang mentor ng aking ama. Lagi kaming pinapaalalahanan na alalahanin ang mga tagapagligtas natin sa Saudi. Isang kuryente ang dumaloy sa aking likod. Ang bawat ugnayan ay nakakonekta sa loob ng kimplamping taon. 70 oras ang lumipas, ang US Congress ay nagkagulo. Baliw na ba ang Pangulo? Gagawin niyang kaaway ang Saudi? Kung pati ang mga Pilipinong kumpanya ay aalis, ano na ang mangyayari sa ating industriya? At sa wakas, 7130, isang tawag mula sa White House si Trump mismo. Prinsipe Khalid, kailangan nating mag-usap. 30 minuto na lang ang natitira, Pangulo. Pakakawalan namin ang mga Pilipinong inhinyero. Ngunit may kondisyon. Walang kahit anong kondisyon. Palayain sila ng walang kondisyon. Natapos ang tawag. At eksaktong 5 minuto bago matapos ang 72 oras, bumukas ang pinto ng kulungan sa Georgia. Ang pagpapalaya sa mga inhinyerong Pilipino ay simula lamang. Pagkalaya, nakatanggap si Kiet ng tawag mula sa headquarters ng VinFast. Director Tran, bumalik na agad kayo sa bansa. Nagpasya ang kumpanya na suriin ang lahat ng proyekto sa Amerika. Ngunit paano ang planta sa Tennessee? Hayaan niyo ang GM na umayos sa kanilang sarili. Mabilis na kumalat ang balita, FPT Software,
Vietel, lahat ng malalaking tech companies sa Pilipinas ay nagsimula ng bawiin ang kanilang mga inhinyero. Nakita ko ang tanawin sa Atlanta Airport. Ang mga special flight patungong Pilipinas ay nakapila ng mahaba. Libu-libong inhinyerong Pilipino at ang kanilang pamilya ang nag-aayos ng kanilang gamit. Ang waiting area sa airport ay naging isang eksena ng pamamaalam. Ang kanilang mga Amerikanong kasamahan ay nagmamakaawa. Please, huwag kang umalis. Hindi gagana ang linya namin kung wala ka. Sorry Jack, ngunit ito ang desisyon ng kumpanya. Kung gayon, ituro mo man lang sa akin kung paano ang proseso, please. Nalungkot din ang mga Pilipinong inhinyero, ngunit ang desisyon ay naisagawa na. Nakilala ko si Miss Ba Thu Hang, isang eksperto sa semiconductor process. Hindi ba magiging maayos ang biglang pag-alis na ito? Walang dahilan para manatili sa isang bansang tinrato kaming parang kriminal. Bukod pa rito, nag-alok ang Saudi ng mas magandang kondisyon. Saudi? Oo. Sinabi nilang magtatayo sila ng isang tech hub na nakalaan lamang para sa mga Pilipino sa Neom City, 100 taong tax-free at ganap na autonomiya. Iyan ay balitang pati ako ay ngayon lang narinig. Mabilis na kumilos si Prinsipe Khalid. 3 araw ang nakalipas. Sa GM plant sa Spring Hill, Tennessee, 8 ng umaga, ang mga Amerikanong inhinyero ay pumasok sa trabaho ng naguguluhan. Ang lugar na pinamamahalaan ng mga Pilipino ay bakante. Kagapon lang ay narito pa sila. Nabalitaan ko, bumalik na silang lahat sa Pilipinas. Utos ng kumpanya. Ang plant manager na si Tom Harrison ay tumunog ang alarm. Lahat ng empleyado mag-assemble agad. Nasa krisis tayo, ngunit huli na ang lahat. Ang unang problema ay ang mass production line na uminit ng husto. Ang pressure ay hindi rin stable. Ano ang dapat i-adjust? 20 Amerikanong inhinyero ang nagsama-sama pero walang silbi. Ang koponan ng mga Pilipino ang gumawa ng mga maselang adjustment na wala sa manual sa pamamagitan lamang ng kanilang obserbasyon. Pagsapit ng tanghali, naganap ang unang pagsabog. Bomba, lahat ay lumikas. Sa kabutihang palad, maliit lamang itong pagsabog, ngunit tumigil ang buong production line. Nag-report ng emergency si Tom Harrison sa headquarters. Kung wala ang koponan ng mga Pilipino, wala kaming magagawa. Huminto ang produksyon. Ang CEO ng GM na si Mary Barra ay lumipad mismo sa site. Ano ba talaga ang problema? Higit sa 100 trabaho ang ginagawa ng mga inhinyerong Pilipino. Pag-adjust ng temperatura, pressure management, paghalo ng kemikal, quality check. Nararamdaman nila ang pagkakaiba kahit na 0.10 degrees lang. Kung gayon, tawagin nyo silang bumalik. Umuwi na silang lahat sa Pilipinas at sinabing hindi na sila babalik. Namutla ang mukha ni Mary Barra. Paano ang produksyon? Ngayong araw, ang quality rate ay 45% na lang. Bukas ay mas lalala pa. Noong gabing iyon, nag-emergency meeting ang board of directors ng GM. Ibig mong sabihin, hindi tayo makakagawa ng electric vehicle kung wala ang mga Pilipino? Aabutin tayo ng hindi bababa sa 1 taon, kahit sanayin pa natin ang mga Amerikanong inhinyero. 1 taon? Sa panahong iyon, kukunin na ng Tesla ang buong merkado, ngunit mas malaki pa ang problema. Kinabukasan, sa Detroit, Michigan, ang punong tanggapan ng GM, ang engine design team, ay nag-alert din. Ang mga Pilipinong suppliers ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng kanselasyon ng kontrata. Ang mga piyesa mula sa Pilipinas ay itinigil na ang supply. Ang baterya, preno, aircon, electronic components, lahat ng mahahalagang bahagi ay naputol. Ang Ford ay nakaranas din ng katulad na sitwasyon. Ang planta sa Louisville, Kentucky ay tumawag ng desperado. Itinigil ang produksyon ng F-150 Lightning. Kung wala ang mga baterya mula sa Pilipinas, hindi kami makakabuo ng kahit isa. Ang Chrysler ay mas seryoso. 40% ng kanilang piyesa ay galing sa Pilipinas, hindi lamang sa industriya ng sasakyan. Sa Austin, Texas, sa loob ng gigafactory ng Tesla, lumitaw si Elon Musk. Umalis na ba ang koponan ng mga Pilipino? Opo sir, sumakay na sila sa eroplano pa uwi noong nakaraang gabi. Paano ang 4,680 batteries? Hindi na maipagpapatuloy ang produksyon. Hindi po, may exclusive coating technology sila. Sinuntok ni Musk ang lamesa. Bakit walang nakakaalam nito? Bakit walang nakakaalam na ganito kahalaga ang Pilipinas? Isang inhinyero ang tumayo ng mahinhin. Sa katunayan, alam nating lahat pero hindi nakinig ang mga boss. Itinuring lang nilang cheap labor ang mga Pilipinong inhinyero. Sa sandaling iyon, marahil ay napagtanto ni Musk
kung gaano kamahal ang ibinayad sa kanilang pagmamataas. Mas nakakagulat na mga balita ang sumunod. Sa Newport News Shipyard sa Virginia, ang ipinagmamalaki ng US Navy kung saan ginagawa ang bagong generation ng aircraft carrier na CVN-80 Enterprise, hindi nila magawa ang espesyal na pagweld ng bakal. Ang 15 inhinyero mula sa isang Pilipinong shipyard ang namamahala nito at umalis na silang lahat. Sinubukan na ba ng mga Amerikanong welder? Sinubukan nila, ngunit lumalabas ang mga crack. Mukhang ang mga Pilipinong inhinyero lang ang nakakaalam kung paano hawakan ang espesyal na bakal na ito para sa mga submarino. Ang sitwasyon ay naging krisis. Humiling ang Secretary of Defense ng isang emergency press conference. Ang paggawa ng aircraft carrier ay suspendido. Totoo ba? Antala ng hindi bababa sa 1 taon. Ang lahat ay nanahimik. Ang simbolo ng US Navy, ang paggawa ng aircraft carrier, ay huminto dahil lamang sa 55 inhinyerong Pilipino. Ito ay isang fatal weakness sa pambansang seguridad. Ang Wall Street ay naging dagat ng dugo. Ang Dow Jones ay bumaba ng 8% sa isang araw. Ang Nasdaq ay bumaba ng 12%. Ang S&P 500 ay bumaba ng 10%. Iyon ang pinakamalalang araw simula noong 2008 financial crisis. Isang host ng CNBC ang sumigaw. Ang panganib mula sa Pilipinas ay naging totoo. Ang mga investors ay nagpapanik. At pagkatapos, isang mas malaking problema ang sumabog sa Silicon Valley. Sa planta ng Intel, ang produksyon ng pinaka-advanced na 7-nanometer chips, huminto ang kagamitan. Ang mga inhinyero mula sa Pilipinong supplier ay umalis na. Tumanggi rin silang magbigay ng remote support. Ang mga Pilipinong kumpanya na nag-a-supply ng mga pangunahing sangkap at materyales para sa semiconductor equipment ay sabay-sabay na huminto. Ang Apple ay nasa alert status din. Ang produksyon ng iPhone 16 ay naharangan. Huwag mong sabihing dahil din ito sa Pilipinas. Ang screen mula sa mga planta sa Pilipinas. Ang memory lahat. Walang makakapag-replace nito. Inamin ni Tim Cook sa board meeting, masyado nating minamaliit ang Pilipinas. Hindi lang sila simpleng supplier, sila ay core partners. Ang Google ay ganoon din. Ang mga server ng YouTube ay nasa panganib dahil ang supply ng SSD mula sa Pilipinas ay tumigil. Ang Amazon AWS at Microsoft Azure ay nasa parehong kalagayan. Ang tatlong higante ng cloud computing ay nakadepende sa mga piyesa mula sa Pilipinas. Ang mga daing ay naririnig sa buong Amerika. Intel plant sa Ohio, walang Pilipinas, hindi makagawa ng semiconductors. Boeing plant sa Alabama, walang carbon fiber mula sa Pilipinas, hindi makabuo ng eroplano. ExxonMobil plant sa Texas, walang mga Pilipinong shipyard, hindi matiyak ang supply ng mga LNG tankers. Ngayon, napagtanto na ng lahat. Ang Pilipinas ay hindi lamang supplier ng piyesa, sila ang puso ng industriya sa Amerika. At ngayong huminto ang pusong iyon, ang buong ekonomiya ng Amerika ay dahan-dahang namamatay. Sa Situation Room ng White House, naroon ang lahat ng economic advisors. Ang mukha ng bawat isa ay madilim. Pangulo, kung magpapatuloy ito, haharapin natin ang isang malaking depresyon. Ang buong manufacturing sector ay lumpo na. Ang stock market ay patuloy na bumabagsak. Hindi makapaniwala si Trump. Babagsak ang Amerika dahil lang sa isang Pilipinas? Maging makatuwiran kayo, ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang forecast para sa GDP ng Amerika ay bumaba ng 5%. Ang unemployment rate ay inaasahang tataas sa 15%. Ang trade deficit ay inaasahang hihigit sa 1 trilyon. Ang Secretary of the Treasury ang nagsalita ng nanginginig ang boses. Pangulo, wala na tayong pagpipilian o lumuhod tayo sa harap ng Pilipinas o ang manufacturing sector ng Amerika ay mamamatay. Sa Ritz-Carlton Hotel sa Riyadh, naroon ang mga nangungunang pinuno ng negosyo sa Pilipinas. Ang chairman ng Ving Group, chairman ng Vietel, chairman ng FPT ang mga may hawak ng 70% ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinimulan ni Prinsipe Khalid ang kanyang presentation. Mga Ginoo, ang Neom City ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang laboratorio para sa hinaharap ng sangkatauhan at nais naming imbitahan ang Pilipinas na maging sentro nito. Sa screen, lumabas ang konsepto ng Neom City. Isang special economic zone para sa mga Pilipino na may lawak na libo-libong kilometro, kuwadrado ang itatayo sa disyerto malapit sa Red Sea. Dito, ito ay hindi magiging iba sa teritoryo ng Pilipinas, magkakaroon ng sariling batas,
sariling administrasyon, at maaari pang gamitin ang wikang Tagalog bilang opisyal na wika. Nagtanong ang chairman ng FPT, "Kamahalan, bakit nyo ibinibigay sa Pilipinas ang mga espesyal na kondisyong ito?" Nanahimik sandali si Prinsipe Khalid at sinabing, "Noong 1978, ang mga Pilipino ay nagbuhos ng dugo sa disyerto para sa atin. Ngayon ang panahon para suklian natin iyon." Tumingin ang prinsipe sa akin, "Aden, ikwento mo ang kwentong iyon." Tumayo ako at inilabas ang diary ng aking ama. Ito ang mga talaan mula 50 taon na ang nakalilipas tungkol sa kung gaano kasipag at dedikasyon ang mga manggagawang Pilipino. Hindi lang sila mga manggagawa, sila ang mga pioneer na may dalang mga pangarap. Binasa ko ng malakas ang sinabi ni Tatay Bay, "Balang araw, kapag naging mayaman ang Pilipinas, tutulungan namin ang Saudi. Ngayon ang oras na iyon. Ang Pilipinas ay naging malakas. At ngayon ang oras para sabay-sabay tayong humakbang." Ang chairman ng Ving Group ay napaluha. Tatay Bay, kilala ko siya. Isa siya sa mga unang miyembro ng construction company noon. Bago siya pumanaw, madalas niyang kwinento ang tungkol sa Saudi. Noon, ipinaliwanag ni Fad ang mga espesyal na benepisyo. Permanent tax-free para sa mga korporasyon, tax-free para sa income ng mga manggagawa, tax-free para sa lahat ng hilaw na materyales. Ang Saudi National Investment Fund ay agad na mamumuhunan ng 100 billion at ang pinakamahalaga, nag-alinlangan sandali si Fad. Magbubukas kami ng exclusive monopoly sa buong merkado ng Middle East para sa mga Pilipinong negosyo. Nagulat ang chairman ng isang malaking kumpanya ng sasakyan. Monopoly sa merkado ng 400 milyong tao? Oo. Electric cars, electronics, batteries, semiconductors sa lahat ng larangan, ang Pilipinas ang magiging pangunahing partner. Ang isa pang chairman ay nag-calculate, ang laki ng merkado kada taon ay hindi bababa sa 1,500 bilyon. At simula pa lang iyan, dagdag ni Prinsipe Khalid. "Itinuring kayo ng Amerika na parang mga kriminal, ngunit ituturing namin kayo na parang maharlika." Ito ang pangako ng Saudi. Noon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Kit. Advisor Al-Rashid, natanggap namin ang offer para sa Neom City. Totoo ba ito? Kit, ito ay hindi lamang isang business deal. Ito ay resulta ng pagkakaibigan na tumagal ng 50 taon. Kung buhay pa ang aking ama, tiyak na matutuwa siya. Pagkatapos ng tawag, tila nakapagdesisyon na ang mga pinuno ng Pilipinas. Ang chairman ng Ving Group ang nagsalita. Una, magtatayo kami ng semiconductor factory sa Neom City, ang pinaka-advanced na 3-nanometer chip production line. Ang ibang mga kumpanya ay sunod-sunod na nag-anunsyo ng kanilang plano. 3 dambuhalang battery factory, isang hydrogen car factory, isang petrochemical complex. Ang kabuuang investment ay 300 bilyon, ang pinakamalaking foreign investment sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang balita ay agad na kumalat sa buong mundo. Ang Bloomberg ay nag-headline, "Ang Alyansang Pilipino-Saudi ay humahamon sa hegemony ng Amerika." Ang Financial Times ay nag-comment, "Ang pagdating ng 21st century Silk Road." Ang White House ay tiyak na nagulat. Ang pagkawala ng Pilipinas ay isang problema na, ngunit ang pagkamay nila sa Saudi ay isang bangungot. Ang US Secretary of State ay nagmamadaling lumipad sa Riyadh. "Kamahalan, ito ay isang padalos-dalos na desisyon. Isipin niyo ang alyansang US-Philippine." Malamig na sumagot si Prinsipe Khalid, "Alyansa? Ang paggapos sa mga mamamayan ng isang kaalyadong bansa? Iyan ba ang alyansa ng Amerika? Iyan ay isang pagkakamali. Humingi kayo ng tawad sa Pilipinas. Ngunit huli na ang lahat." Sa Situation Room ng White House, tumingin si Trump sa report ng hindi makapaniwala. Nakapirma talaga ang Pilipinas ng 300 bilyong kontrata sa Saudi? Opo, Pangulo. At ang China ay nangako rin ng 1,200 bilyon. Japan ng 1,100 bilyon. Paano naman ang Amerika? Itinigil na ng mga Pilipinong kumpanya ang lahat ng bagong investment. Namutla si Trump. Noon, ang Chief Economic Advisor ay pumasok na may hawak na iPad. "Pangulo, ito ang real-time na sitwasyon. Ang Dow Jones ay bumaba ng 10% ngayong session. Ang automatic circuit breaker ay na-activate na. Sa screen, ang mga pulang numero ay bumabagsak na parang talon. Isa pang masamang balita ang dumating. Isang emergency call mula sa Governor ng Michigan. Pangulo, namamatay na ang Detroit. Ang GM, Ford at Chrysler ay nasa panganib na huminto ang produksyon dahil sa mga piyesa mula sa Pilipinas. Hindi lang piyesa, pati ang technical support ay naputol.
Kung wala ang mga Pilipinong inhinyero, hindi tayo makakapag-develop ng bagong sasakyan. Sinuntok ni Trump ang lamesa. Hindi pwedeng maging ganyan. Ang Amerika ay hindi pwedeng madaig ng isang bansa tulad ng Pilipinas. Maingat na nagsalita ang Secretary of State. Pangulo, ang tulad ng Pilipinas ay hindi na angkop na tawag. Ang Pilipinas ngayon ay isang tech powerhouse. Pero mas malakas pa rin ang Amerika. Sa militar, totoo iyon. Pero sa teknolohiya, sumingit ang Secretary of the Treasury. Pangulo, ang Goldman Sachs ay naglabas ng report. Kung wala ang Pilipinas, ang manufacturing sector ng Amerika ay mahuhuli ng 20 taon. Noon, pumasok ang Vice-Presidente. Pangulo, ang Kongreso ay nagkakagulo. Maging ang mga Republican congressmen ay nagbabanggit na ng impeachment sa inyo. Ano? Impeachment? Sa dahilan na winasak ko ang ekonomiya ng Amerika, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Trump. Noong gabing iyon sa Oval Office, mag-isang nakaupo si Trump. Sa lamesa ay may isang litrato-litrato niya kasama ang kanyang ama noong siya ay bata pa. Tay, gusto ko lang namang gawing dakila muli ang Amerika. May kumatok, ang First Lady na si Melania. Donald, ayos ka lang ba? Melania, sa tingin mo ba ay nagkamali ako? Mali? Oo. Minamaliit mo ang Pilipinas. Akala mo sila ay mga subcontractor lang, pero sila pala ang may hawak ng tunay na teknolohiya. Inilagay ni Melania ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ngayon, hindi pa huli para humingi ng tawad. Pangulo, na dapat humingi ng tawad? At sa Pilipinas pa, ang dangal ko ba ang mahalaga o ang Amerika? Nanahimik si Trump sa harap ng salita ng kanyang asawa. Madaling araw kinabukasan, 5 a.m., lihim na ipinatawag ni Trump ang kanyang mga close aides, Treasury Secretary, Secretary of State at Chief Economic Advisor. Sabihin niyo ang totoo. Kung wala ang Pilipinas, hindi ba talaga tayo makakabangon? Ang Treasury Secretary ang nagsalita. 70% ng semiconductor memory, 90% ng display screens, 60% ng batteries ay kontrolado ng Pilipinas. Idinagdag ng Secretary of State, sa militar din ganoon din. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas para sa self-propelled artillery at mga tangke, maaapektuhan din ang ating weapon exports. Tinapos ng Economic Advisor, Apple, Google, Tesla, lahat sila ay hindi makakagawa kung wala ang components mula sa Pilipinas. Ito ay hindi na lamang usaping ekonomiya, kundi usaping survival, bumuntong hininga si Trump. Kaya pala kailangang humingi ng tawad at kailangan pang pampubliko at taos-puso. Ipinikit ni Trump ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang yumuko. 9 a.m., White House Press Room. Ang Pangulo ay magbibigay ng special statement sa Rose Garden mamayang 2 p.m. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Anunsyo tungkol sa ano? May kinalaman ba ito sa Pilipinas? Ang balita ay kumalat na parang kidlat. Ang CNN ay naghahanda ng special broadcast. Sa Pilipinas, ang lahat ng TV stations ay naghahanda rin ng live broadcast. 1 p.m., Rose Garden ng White House. Daan-daang mamamahayag ang nagtipon. Ang mga staff ng White House ay nanonood din sa bintana. Alam ng lahat na ito ay magiging makasaysayang sandali. 1:50 p.m. Tumingin si Trump sa salamin. Inayos ang kanyang kurbata. Inayos ang buhok. Sinabi niya sa kanyang refleksyon, Donald Trump, ngayong araw, ililigtas mo ang Amerika. Eksaktong 2, sa Rose Garden, lumabas si Trump sa podium. Ang kanyang lakad ay wala na ng dati niyang kumpiyansa. Iyon ay maingat at mabigat na mga hakbang. Ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Sa Luneta Park sa Maynila, libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng mga higanteng screen. Ano ang sasabihin niya? Hindi naman siguro siya hihingi ng tawad ng totoo? Tumayo si Trump sa harap ng mikropono, sa mga mamamayan ng Amerika at sa mga mamamayan ng Pilipinas. Mula pa lang sa unang pangungusap, iba na ang tono. Una sa lahat, nais kong humingi ng tawad. Ang nangyari sa Georgia ay isang pagkakamali ng Amerika. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Ang paghingi ng tawad ni Trump ng pampubliko ay isang bagay na hindi akalain. Ang mga Pilipinong inhinyero ay hindi kriminal. Sila ang ating mga partner at mali ang naging trato namin sa kanila. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Nahuli ng kamera ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa ngalan ng Amerika, taos-puso akong humihingi ng tawad sa gobyerno at sa mga mamamayan ng Pilipinas. Namangha ang buong mundo. Itinapon ni Trump ang handa niyang draft at nagsimulang magsalita ng direkta. Buong buhay ko, gusto kong bumuo ng isang malakas na Amerika. Pero ngayon,
napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtayo ng mag-isa, kundi sa paglalakad ng magkasama. Ang kanyang boses ay nanginig. Ang Pilipinas ay ang kaibigan na sumama sa amin sa paglampas sa mga pagsubok. Nagkasama tayo sa maraming digmaan, ngunit tinalikuran namin sila. Kinuha ni Trump ang panyo at pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata, tunay na luha ang pumatak. Iyon ay isang tanawing hindi pa nakikita sa kasaysayan ng White House Press. Inaanunsyo ko ang mga sumusunod na hakbang. Una, pagtatag ng Golden Card para sa mga Pilipinong eksperto na nagpapahintulot ng walang limitasyong pananatili, family reunification, at automatikong Green Card. Pangalawa, kompensasyon na 1 million para sa bawat biktima. Pangatlo, tax-free para sa mga Pilipinong kumpanya sa loob ng 10 taon. Pang-apat, pagpirma sa US-Philippine Technology Partnership Agreement. Sa huli, tumingin si Trump ng direkta sa kamera. Sa mga mamamayan ng Pilipinas, taos-puso kaming humihingi ng tawad. Kayo ay hindi kalaban, kundi aming mga kasama. Muli, humihingi ako ng tawad. At pagkatapos, ang aksyon ni Trump ay nagpagulat sa lahat. Yumuko siya hindi 90 degrees, ngunit iyon ay malinaw na pagpapakita ng pagsisisi. Pinanatili niya ang posisyong iyon sa loob ng 50 segundo. Ang flash ng mga kamera ay hindi huminto at nasaksihan ng buong mundo ang sandaling iyon. Sa Maynila, ang mga tao na nanonood sa malalaking screen ay nanahimik. Wow, humingi talaga ng tawad? Ang isang Trump, marunong palang yumuko? Sabi ng isang matanda habang pinupunasan ang kanyang luha. 50 taon na, ngayon lang trato ng Amerika sa atin ng ganito. Sa Rose Garden, nang aalis na si Trump, sumigaw ang isang reporter, "Pangulo, nagsisisi ka ba?" Huminto si Trump. Nagsisisi? Oo, nagsisisi ako dahil hindi ko kinilala ang Pilipinas ng mas maaga at umalis siya. Sa loob ng White House, nang pumasok si Trump sa Oval Office, naghihintay na ang kanyang mga aides. Mahusay ang ginawa mo, Pangulo. Iniligtas mo ang Amerika. Ngunit si Trump ay naupo sa upuan ng may pagod na mukha. Hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Hindi ko alam kung tatanggapin ng Pilipinas ang ating tawad. Noon, tumunog ang telepono. Ang Pangulo ng Pilipinas iyon. Pangulo ng Amerika, tinatanggap namin ang inyong tawad, ngunit kailangan nyo itong ipakita sa gawa. Ang salita lang ay hindi sapat. Natapos ang tawag, tumingin si Trump sa labas ng bintana. Para maging dakila muli ang Amerika, kailangan munang matutong magpakumbaba. Noong gabing iyon, ang balita sa buong Amerika ay puno ng tawad ni Trump. Ang Wall Street ay agad na nag-react. Dow Jones up 5%, Nasdaq up 7%. Ngunit ang reaksyon ng Pilipinas ay nanatiling malamig. Ang tawad ay simula lamang. Ngayon ang panahon para ipakita ng Amerika ang kanilang katapatan. Isang linggo ang nakalipas. Sa groundbreaking ceremony ng Special Economic Zone para sa mga Pilipino sa Neom City, sa gitna ng disyertong nakaharap sa Red Sea, 50 katao ang nagtipon. Dumalo mismo ang Pangulo ng Pilipinas kasama ang prinsipe ng Saudi. Ang unang dumating ay isang 80 taong gulang na lolo na nagngangalang Lolo Ba. Siya ay isa sa mga unang henerasyon ng mga manggagawa na tumulong sa pagtatayo ng highway sa Saudi noong 1978. 50 taon na ang nakalipas, bumalik siya. Kumuha siya ng dakot ng mainit na buhangin. Dati, muntik na akong mamatay dito. Himatayin sa init na 52 degrees, mabuti na lang at may kaibigang Saudi na nagbahagi ng tubig kaya ako nabuhay. Sa tabi niya ay ang kanyang apo, isang inhinyero ng Vingroup na kasama sa proyekto ng Neom City. Noon, isang grupo ng mga matatandang Saudi na nakasuot ng tradisyonal na damit ang pumasok. Sila ang mga katrabaho ng mga manggagawang Pilipino noong 1970 seconds. Isa sa kanila ang huminto nang makita si Lolo Ba. Ikaw ba si Ba? Itinaas ni Lolo Ba ang kanyang ulo nang hindi makapaniwala. Mohamed, ikaw ba yan? Oo, si Ba nga. 50 taon na. Niyakap ng dalawang matanda ang isa't isa at umiyak. Ang lahat ng nasa paligid ay naluharin. Ang mga ganitong muling pagkikita ay naganap sa buong lugar. Mula sa panig ng Pilipinas, 200 manggagawa ng unang henerasyon ang inimbita ng espesyal. Ang anak ni Tatay Bay, si Hang Wenming, ay naroon din. Bitbit niya ang lumang hard hat ng kanyang ama. Laging sinasabi ni Tatay, ang Saudi ang kanyang pangalawang tahanan. Si Prinsipe Khalid ay direktang lumapit kay G. Ming, naaalala ko si Tatay Bay. Nakita ko siya sa construction site noong bata pa ako. Gawaan niya ako ng tradisyonal na saranggola ng Pilipinas.
Talaga po, kamahalan? Oo, ang saranggola na iyon ay iniingatan pa rin sa palasyo. Ngayon, dinala ko ito rito. Maingat na inilabas ng isang attendant ang saranggola. 50 taon ang lumipas, ngunit ang larawan ng bituin sa pulang background ay malinaw pa rin. Tinanggap ni G. Ming ang saranggola at naluha. Tay, ang saranggola mo, nasa loob ng palasyo. Noon, ako, si Aden Al-Rashid, ay humawak ng mikropono. Mga Ginoo, ngayong araw ay hindi lamang isang groundbreaking ceremony. Ito ang araw kung kailan ang pagkakapatiran na nagsimula 50 taon na ang nakalipas ay namunga na. Ipinakita ko ang isang lumang litrato sa malaking screen litrato ng mga manggagawang Pilipino at opisyal ng Saudi noong sila ay bata pa. Lahat sila ay puno ng alikabok, ngunit nakangiti ng malapad. Salamat sa mga taong ito, nandito tayo ngayon. Hindi lamang sila nagtayo ng highway sa disyerto, sila ay nagtayo ng daan patungo sa hinaharap. Nagpalakpakan ng lahat, ngunit ang mas sorpresang sandali ay darating pa. Ang mga kabataan ang umakyat sa entablado ang mga inhinyerong 20 taong gulang mula sa Pilipinas at Saudi. Isang Pilipino ang humawak ng mikropono. Hindi namin kakalimutan ang pawis at luha ng aming mga ninuno. Ngayon, kami ang susulat ng bagong pahina ng kasaysayan. Isang kabataang Saudi ang sumagot, kung paanong ang ating mga ama ay naging magkapatid, tayo ay magiging magkapatid din at magkasamang lilikhain ang hinaharap. Ang dalawang kabataan ay naghawak ng kamay ng mahigpit. Sa sandaling iyon, lahat ng 50 katao ay sabay-sabay na tumayo at nagpalakpakan. Ang groundbreaking ay nagsimula. Ang mga unang humukay ay sina Lolo Ba at Mohammed. Sa ngalan ng Allah, mabuhay ang Pilipinas. Ang dalawang slogan ay sabay na sumigaw. Nang ang pala ay tumama sa buhangin, isang himala ang nangyari. 12 ng drones ang lumipad sa langit, bumuo ng watawat ng Pilipinas at Saudi. Sa huli, ang mga ito ay bumuo ng salitang Brothers Forever, 1978-2028. Ang Pangulo ng Pilipinas ang nagsimulang magsalita. 50 taon na ang nakalipas, ang ating mga ninuno ay mahirap, ngunit sila ay may pangarap. Ngayon, ang pangarap na iyon ay naging katotohanan. Sumagot ang prinsipe ng Saudi. Ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa pangako. Kami rin ay tutupad. Ang Neom City ay magiging lungsod ng Pilipinas. Ang mga mas nakakagulat na anunsyo ay inilabas. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nangakong magbibigay ng espesyal na suporta sa Neom City. Pagtatatag ng sangay ng University of the Philippines, pagbubukas ng sangay ng St. Luke's Hospital, pagtatayo ng Philippine Cultural Center at paaralan sa madaling salita, paglilipat ng isang buong Pilipinong lungsod sa Saudi. Ang mga korporasyon ay nag-anunsyo rin ng full scholarships para sa mga anak at apo ng mga manggagawa ng unang henerasyon at pagtatayo ng Vietnam-Saudi Friendship Museum sa Neom City. Pagsapit ng hapon, dumating na ang mga construction equipment. Lahat ng nangungunang construction company sa Pilipinas ay naroon. Sa katawan ng mga makina, may espesyal na nakasulat, alay sa aming mga ninuno noong 1978. Sa loob ng driver's cab, ang mga batang inhinyero ay katabi ang mga manggagawa ng unang henerasyon upang ipasa ang karanasan ng 50 taon. Nang lumubog ang araw, naganap ang isang espesyal na seremonya, pagbabaon ng time capsule. Sa loob ay ang mga sulat ng mga manggagawa noong 1978, ang determinasyon ng mga inhinyero noong 2028, at ang mga drawing ng mga bata mula sa dalawang bansa. Pagkalipas ng 50 taon, sa 2078, bubuksan natin ito. Sana sa panahong iyon, ang ating mga anak at apo ay makakamit ang mga bagay na mas dakila pa. Noong gabing iyon, isang marangyang piging ang inihanda. Pagkaing Pilipino at pagkaing Arabo ay inihain ng sabay, adobo at kebab, lumpia at hummus. Inabot ni Kit ang baso sa akin. Advisor, sa paraang Pilipino mag-cheers tayo. Ang lahat ay nag-angat ng baso, mga Pilipino, mga Saudi, at maging ang mga Amerikanong mamamahayag na nanonood. Ang CNN reporter ay live na nag-broadcast. Ito ay isang makasaysayang sandali. Ang pagkakaibigang nagsimula sa disyerto 50 taon na ang nakalipas, ngayong araw ay naging isang dambuhalang alyansa. Sa White House, marahil ay pinapanood din ni Trump ang tanawing ito at nagsisisi dahil ginawa niyang kaaway ang Pilipinas. Ang pinaka nakakaantig na sandali ay nangyari sa huli. Nagsimula ang fireworks display.
Ang hugis ng bituin at ang hugis ng gasuklay crescent moon ay iginuhit sa langit ng sabay. Sa huli, isang dambuhalang salita ang lumitaw, "Brothers forever." Si Lolo Ba at Mohammed ay nagyakapan muli. Sa susunod na buhay, magkakaibigan pa rin tayo, matandang kaibigan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 50 katao ay lumuha. Itinaas ko ang litrato ng aking ama sa langit. Tay, nakikita mo ba? Ang iyong pangako ay lumikha ng isang malaking himala na tulad nito. Isang simoy ng hangin ang umihip, hindi ang mainit na hangin ng disyerto, kundi ang malamig at preskong hangin mula sa Red Sea, na tila ang mga pumanaw na 50 taon na ang nakalipas ay nagpapadala ng kanilang pagpapala. Kinabukasan, ang unang konstruksyon ay nagsimula. Ang gusaling iyon ay pinangalan ng Tatay Bay Al-Rashid Friendship Tower. Ito ang magiging simbolo ng koneksyon ng Pilipinas at Saudi, ang nakaraan at ang hinaharap. Ang mundo na sinubukang dominahin ng Amerika sa pamamagitan ng lakas, ngayon ay pinamumunuan na ng Pilipinas sa pamamagitan ng teknolohiya at tiwala. Ito ang simula ng tunay na era ng teknolohiyang Pilipino. 50 taon na ang nakalipas, ang isang patak ng pawis na pumatak sa disyerto ang lumikha ng himala ng araw na ito.